nangyari ang ambush, nandun po sa simbahan sa pagkakalam nyo. Opo. Sino po kasama nyo nung, habang nangyari ang ambush, nandun po sa simbahan sa pagkakalam nyo. Opo. Sino po kasama nyo nung magsimba? Yung asawa ko po, sir. Asawa mo. Okay, Christ the King dito po sa may Quezon City. Rodriguez. Rodriguez. Doon po dati kayo palagi nagsisimba? Doon po kasi sa sagot ni Mayor na nabagabag po siya, I don't think he was nabagabag po. Kasi kung nabagabag po sana siya, he should have shared the post regarding the ambush of our family, of our loved one. Pero we never felt his sympathy towards us. May I add something, sir? Go ahead. Nandito po ako sa Manila noon. Nasa simbahan po ako nung nabalitaan ko po, sir. Tapos nandito ako sa Manila para mag-attend po ng convention ng LMP po. Okay. Huwag ka masyadong mag-react doon sa... Sabi ko, sa nagsimba kayo, anong church po pinunta nyo at anong misa po inatira nyo? Anong oras ng misa nyo? At sino yung pare? Christ the King po. Christ the King. Anong oras Sa po may yun? 9:30 po, AM. 9:30 a.m. Eksakto ng nung habang nangyari ang ambush, nandun po sa simbahan sa pagkakalam nyo. Opo. Sino po kasama nyo nung magsimba? Yung asawa ko po, sir. Asawa mo. Okay, Christ the King dito po sa may Quezon City. Rodriguez. Rodriguez. Doon po dati kayo palagi nagsisimba? Opo, sir. Okay. Hindi niyo po siguro alam yung pare, at that time? Si Father Jerry Orbos po. Pero ano po yung gospel noon kung matatandaan nyo, kung kayo nakapokus sa simba? Siyempre, pag ako nagsimba, alam ko anong gospel of the day. Siyempre, di mo makalimutan yung anong gospel noon. Medyo matagal na po yung concert, iba-iba naman po yun. Sige. Okay. Excuse me, Your Honor. Mayor, ma'am, sandali. Yes po. Mayor, is it true that ang first councilor ng bayan ng Bagabag is your father? Pari po. Ha? Pari po. Apari pala. Ng apari is your father. Opo, sir. So, kapag ikaw ay nasuspende because of that complaint na nasa kwa ngayon, Sangguniang Panlalawigan, just like the Misamis Occidental incident, yung mayor doon na-suspend by the Sangguniang Panlalawigan na nagtalakay ng kanyang kaso. Kapag ikaw ay nasuspende, sinong papalit sa'yo? Vice Mayor po, sir. Vice Mayor. Kapag napatay ang Vice Mayor, sinong papalit? First na councilor po. Which is your father? Opo, sir. Who is your father? Okay. Kasi isa rin sa sinabi kanina, mga allegations ng kampo ni Alameda, na sinabi mo daw na hindi ka papayag na yung Vice Mayor ang uupo, papalit sa'yo kapag ikaw ay nasuspende. Wala po akong sinabi na ganun, sir. Okay. Thank you for that. You're raising your hand? Yeah, wait. Yes, Your Honor. Doon po kasi sa sagot ni Mayor na nabagabag po siya, I don't think he was nabagabag po. Kasi kung nabagabag po sana siya, he should have shared the post regarding the ambush of our family, of our loved one. Pero we never felt his sympathy towards us. Hindi namin na-feel na parang nasaktan siya sa nangyari kasi hindi niya shinare yung nangyari sa kanila. Even a simple condolence, we never heard from him or his family. Wherein there was once a time na close naman po kami because I was an acquaintance maybe. Wala po kaming narinig na condolence kahit PM lang. Wala po kaming narinig na mga pagsimpatya po niya sa amin as the bereaved family of his constituents po. Honestly speaking, Mayor, hindi ko po na-feel. Kahit konting assistance, walang Financial assistance cannot aid the pain and the hurt that we felt, Your Honor. Kaya nga, the list that we can expect, sana mayroon mo lang assistance. Kaya tanong ko, meron? Wala? Meron? Meron po. Meron? Pero yung gusto ko yung, nafe-feel ko po hindi sa financial assistance. Gusto ko Given yan, alam ko yan, pero yung tanong ko LGU lang. po yun, not from them, from LGU po. LGU? Through his leadership. Okay, thank you. Mr. Chair, tama nga naman yung sabi ni Ma'am. Mayor, nung makarating sa inyo na inambush po si Vice, hindi man lang kayo nag-extend ng condolences, nagpadala ng bulaklak o pumunta sa Burol? Did you do that? Hindi po, sir. Kasi may mga nagsabi pa sa akin na ayaw po nila akong makita na pupunta po dun sa Burol. Sino nagsabi na ayaw ko makita? Yung mga tao po na... Sino mga tao? Sa kanila po, sir. Sino mga matao malapit sa kanila? Bali yung nag-istorya po na concert. Hindi kasi sir, kung wala kayong tinatago, wala kayong iniisip, malinis konsensya nyo, ba't kayo matakot pumunta? Kung talagang kaibigan yung inyong Vice Mayor, wala kayong problema sa inyong dalawa ni Vice Mayor, you could have at least, kahit man lang sige, natakot na pumunta, kahit man lang nag-chat o nag-text ka sa pamilya na condolences, nakarating sa akin, yung masamang balita, I'm so sorry to hear about that, is there anything I can do to help you, just let me know. Yung mga ganun salita, wala no? Po si Kapitan po ang Meron, wala. Ganun si Kapitan Raul po ang tinext ko po noon. Bakit si Kapitan? Bakit hindi mismo ang immediate family? Kapatid niya po.
Bakit hindi po mismo immediate family? Yung asawa po ni Vice. Siya po ang talagang close ko po noon. Maski na. Kasi Vice Mayor dapat lang bilang as a courtesy and a respect to the wife of your Vice Mayor, kahit man lang mag-extend ka ng condolences or mag-post ka man lang sa iyong Facebook account, Facebook page. May post naman po sa page. Meron kang pinost? Sa Sabi page. wala. I did not see any post po regarding that. Ang may post po na nakita ko, Your Honor, is yung sa missing person na si Romel Josenia. Yun lang po ang nakita kong shinare ng page nila. But yung sa amin po, never. I never see whatever post na sinasabi niya. Wala po akong nakita, Your Honor. Sana meron kang post doon. Sa page po ng Wala raw makita eh. Wala po, Mayor. Yung Romel po, yung sa personal na ko po. Yung missing ang hinahanap niya, ba't yung kailangan hanapin yung si missing? Dapat mag-condolence ka muna doon sa pamilya ng biktima. Sa, His constituents, by the way, Your Honor, that's why we are expecting his sympathy to us. yeah, pero Kasi- sa lahat kasi, Galing sa legislative staff po kasi sandali po, Mayor, di ba, Mr. Chair, ang usual reaction mo, kapag yung Vice Mayor may nangyari na ambush, masasaktan ka, malulungkot ka, and the first thing to do is to inform the constituents, but first and foremost, yung family ng victim na I'm so sorry na pakinggang narinig ko na na-ambush yung husband mo, I'm so sorry, and then nag-post ka sa social media accounts mo na pumanaw na itong siya na ambush, don't worry, I will go to the bottom of this investigation, etc. I'll help in the investigation. Wala ka man lang ganon, kahit man lang pakonsuelo lang sana, wala kang ginawang ganon. Opo, sir, kasi yung sa pinarating po sa akin kasi po noon, sir, na ayaw po akong makita, ganun po, sir. Hindi, yan, ayaw ka makita. Sige, granting ko itong sinasabi mo. Granting you're telling the truth. Okay, for the sake of arguments. Pero iba naman yung ayaw ka makita doon. Pero iba yung nag-post ka man sa social media account mo, pakikiramay. That's what I'm talking about. Which you did not. At anong dahilan? Huwag mo na sabihin na ayaw ka papuntahin. Ayaw ka papuntahin sa loob ng social media account. Hindi ka naman makapasok sa social media account physically. At least man lang, pinatype mo sa mga liporis mo na magpadala tayo ng condolences dito. Opo, pero naman po, sir. Bakit? Wala daw eh. Yes po. Kayo ba, Ma'am, Mrs. Alameda, nakatanggap ng condolences man lang mula kay Mayor after the incident? Wala po, Your Mayor. Ay, wala po, Your Honor. At alam po ni Mayor din ang personal number ko kasi dati din po akong konsehal. So, dating nagte-text po kami. See? Wala po kaming na-receive. Kahit isa po sa amin, wala pong naka-receive ng condolence. That is the right and decent thing to do, is to inform. Much more, meron kang number na pala niya. If not in the social media, at least man lang sa personal phone number ni Mrs. Alameda para sabihin, I'm so sorry, Mrs. Alameda, na-ambush yung Mr. mo and tutulong ko sa investigation, etc. Which you did not do. Nakakapagtaka nga, kahit na sino ay magtataka nga, tataas ang kilay. Tapos yung paulit-ulit yung binibigyan na dahilan, hindi ka pinapapunta, may mga ayaw magpapunta sa'yo doon. Yun ang palagi mong binibigyan na depensa. Or wala kang ginagawa na ganun, Mayor, dahil ina-expect mo na ikaw ang pagbibintangan nila na mastermind nagpagawa ng krimen na yon. Na iniisip mo na ba yan na ako ang pagbibintangan nito? Kaya hindi na ako maglapit sa kanila, magpapalabas ng simpati. Hindi po, nung kabamatay na po, may mga balibalita na po na ako ang pagbibintangan po nila. Okay. Mayor, kahit na ikaw pinagbibintangan, pero kung malinis ang konsensya mo, wala kang tinatago, at gusto mo ipakita yung iyong pagsisimpatiya sa kanila, kahit paano mga chismis kumakala dyan, you would still do the right thing and the decent thing, which is mag-extend ng condolences dito sa immediate family. At meron ka naman pala daw number ni Mrs. Alameda, which you did not do. Yun naman po ang nakapagtaas ng kilay. Hindi po ba? And then, kahit man lang sana po sa social media, para sabihin yung inambush yung ating Vice Mayor, huwag kayo mag-alala, ako ay magpapaimbestiga. Sige, konsultahin mo yung ano mo kung anong dapat na sagot, yung abogado na sabi mo. Yeah, go ahead, you can consult him. Okay, so pakisagot lang po. So again, ikaw kasi pinagbibintangan, kaya ayaw mo ipaalam sa iyong mga constituent na ikaw ay tutulong, mag-cooperate at may simpatiya sa pagkamatay ng iyong Vice Mayor. Again, yung pa rin ang bibigyan ng dahilan kasi nagsasabing huwag kang pumunta doon. Ang layo ng sagot mo, hindi ko makorek po.